What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 200. And as expected, nagsimula nang magkaroon ng malaking turn of events para sa susunod na stage ng Culling Games, which does not only involve Japan anymore, kundi maging ang ibang countries tulad ng US and China. Lahat ng yan of course dahil sa kagagawa ni Kenjaku. Sa chapter na ito ay makikita din natin kung ano ang solusyon na gagawin o ano ang magiging plano ni Fushiguro Megumi at ni Yuji Itadori upang magawa ng paraan ang gustong mangyari ni Angel na patayin ang The Fallen na si Sukuna, which will only make conflicts bigger dahil si Sukuna nga ay nasa loob ni Yuji. Kaya kung papatay nila si Sukuna ay mamamatay din ang main character ng series. Now kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong latest chapter release reviews at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Huwag na nating patagalin at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter, which is Jujutsu Kaisen Chapter 199, ay natapos na nga ang laban sa Sakurajima Colony with Maki and the gang ending up victorious. Ngayon nagkasama-sama naman si Takaba Fumihiko, si Yuji Itadori at si Fushiguro Megumi maging ang angel na si Hana Kurusu. It looked as if meron na silang alliance ngayon, ngunit nagkaroon ng conflict na si Yuji Itadori pa lamang ang nakakaalam as of the last chapter dahil sa kondisyon na ibinigay ni Angel na tutulungan lamang niya ang dalawang ito na basagin ang seal ni Gojo Satoru sa prison realm sa isang kondisyon. Yon ay ang patayin ang The Fallen na si Sukuna. Now proceeding naman sa chapter at hand, which is Jujutsu Kaisen Chapter 200. First page ng chapter na ito ay continuation agad ng nangyaring panels mula sa previous chapter na kung saan ay inaamin ni Sukuna kay Yuji Itadori na siya ang The Fallen habang sila ay nasa loob ng realm na kung saan ay sila lamang ang nakakapag-usap. We can also see from this page na ang title ngayon ng ating chapter ay Direct Negotiations, which is something that we will know later on. Nang dahil sa revelation na ito na ginawa ni Sukuna ay nagulat ng sobra itong si Yuji Itadori, which made him have a different aura na agad napansin itong si Fushiguro Megumi. Kaya tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Now knowing the conflict that might happen kung sakaling malaman ni Angel na siya si Sukuna or nasa loob niya si Sukuna as a vessel, ay tinago niya muna ang katotohanan habang nagpapalusot na hindi daw maganda ang kanyang pakiramdam kaya magpalit na muna sila ng pwesto nitong si Angel. As they changed seats ay tinanong siya nitong si Takaba Fumihiko kung masama ba ang pakiramdam niya at kung masakit ba ang tiyan niya. Habang ito namang si Angel ay busy na nakatitig kay Fushiguro Megumi that might have something to do sa kung ano sana ang gustong banggitin ni Angel nang pinigilan siyang magsalita ni Hana. Now dahil napansin na ni Yuji Itadori na napukaw na ni Fushiguro Megumi ang atensyon ni Hana ay nagsimula na siyang magbigay ng mga senyales kay Fushiguro. Nang tumingin na si Fushiguro kay Yuji ay nagsimula na siyang mag-act na para bang naglalaro ng charades habang ipinapakita niya ang different meanings ng gusto niyang ipahiwatig through the gestures and actions na pinapakita niya. Ginagawa niya ang bagay na ito upang malaman nitong si Fushiguro Megumi kung ano ang sinabi ni Sukuna sa kanya na siya ang The Fallen nang hindi nalalaman ni Angel. Dahil kung malaman nga naman ni Angel na siya ang naging vessel ni Sukuna, maaring hindi na sila magkaroon ng kasunduan at patayin na siya agad nitong si Angel. Now dahil hindi naman naiintindihan itong si Fushiguro Megumi kung ano ba talaga ang pinagagagawa nitong si Yuji dahil bakit nga naman biglahan na lamang magiginaslaw itong si Yuji nang walang dahilan. Na para bang medyo napipiko ng itsura nitong si Fushiguro habang siya ay nakatingin kay Yuji. Pero nandun na ang thought na alam niyang may pinapahiwatig si Yuji at Fushiguro being as intelligent as ever na intindihan niya agad na ito ay isang bagay na hindi pwedeng malaman ni Hana Kurusu or ni Angel dahil iniiwas nga ni Yuji ang bagay na ito na malaman niya na dahilan kung bakit lumipat pa ng pwesto itong si Yuji sa lugar na kung saan ay blind spot nitong si Hana Kurusu at ni Angel at dahilan din kung bakit hindi niya ito masabi directly kaya ginagawa niya ito in gestures. Thinking that it might be something significant and important, nag-isip ng napakalalim itong si Fushiguro Megumi
Subalit habang tumitingin siya sa mukha ni Yuji Itadori na hinahawi ang kanyang buhok papunta sa likod, ay na-realize agad ni Fushiguro na si Sukuna ang kanyang tinutukoy. Dahil halos ang pinagkaiba nga lang naman ng itsura ni Yuji at ni Sukuna ay ang mga tato sa kanyang katawan pati na rin ang muka at ang pagkakahawi ng kanyang buhok. Ngayon binalikan ni Fushiguro Megumi kung ano ang kanilang mga napag-usapan upang makita kung saan niya maisisingit ang parte ni Sukuna na tinutukoy nitong si Yuji Itadori. Binalikan niya ang nasabi ni Angel na ang paraan lang daw para tulungan nila na i-break ni Angel ang seal ng Prison Realm para makalaya si Gojo Satoru ay ang tulungan nilang patayin ang The Fallen. Kaya naisip niya agad na maaring ang The Fallen ay si Sukuna. Looking back at Yuji Itadori as if pareho na nilang nakuha kung ano talaga ang gusto nilang ipahiwatig. It was also at this moment na na-realize ni Fushiguro Megumi na ang magiging target nitong si Angel ay si Yuji kung sakaling malaman niya na siya ang vessel ni Sukuna. This is where things gets complicated dahil hindi na nila magagawa ang gusto nilang mangyari smoothly dahil ang magiging pinakamalaking problema ay ang existence nitong si Yuji. Now, napaka-unusual nito pero nag-iisip din ngayon ng malalim si Yuji Itadori kung bakit kailangan pa siyang bulungan o para bang itinago pa ni Sukuna. Ang revelation na yun na siya ang The Fallen dahil knowing Sukuna napaka-boastful, napakayabang and proud, hindi na siya nagtatago ng mga ganong impormasyon. Instead, pinagsisigawan at ipinagyayabang niya pa nga. Dahil dito naisip nitong si Yuji na maaaring mayroong certain skill or ability itong si Angel na kinatatakutan ni Sukuna. Isang abilidad na kayang pumatay dito kay Sukuna without any room for resurrection, which means mamamatay na ang kalahati ng kanyang soul. Na very plausible naman dahil nga sa curse technique ni Angel na nullification or extinguishment ng curse technique ng iba. And it also explains kung bakit para bang itinatago pa ni Sukuna ang kanyang identity as of now. Dahil dito ay nagbalik ang memory ni Yuji Itadori way back in the previous chapters or ng animated na parts ng series na kung saan ay sinabi ni Sukuna na takot daw si Yujing patayin ang kanyang sarili. Na sinagot naman niya sa kanyang isipan na minamaliit daw siya nitong si Sukuna dahil namatay na nga daw siya ng isang beses. No, actually, 2 beses nang namatay itong si Yuji Itadori. Ang first time ay nung namatay siya sa animated series at ang pangalawa ay nang patayin siya nitong si Yuta Okutsu na napigilan naman niya sa pamamagitan ng paggamit ng reversed curse technique. Naisip nitong si Yuji Itadori na meron na silang sapat na puntos na magamit nila upang makapag-withdraw as players ng calling game kaya everything's fine with Fushiguro's end na rin dahil pwede niya nang i-withdraw ngayon ang kapatid niyang si Tsumiki sa pagiging player ng calling games. Hindi daw niya alam kung bakit hindi pa ginagamit ng kanyang mga senpai na si Yuta Okutsu at ni Hakari Kinji ang mga puntos upang gumawa ng panibagong mga rules. However, everything has been taken care of. Ngayon, kailangan na lamang niyang mamatay upang mawala na rin ang more than half ng fragments ng soul ni Sukuna. Therefore, matapos mawala ng kalahating parte ni Sukuna, ay tutulungan na din sila nitong si Angel na ma-free si Gojo Satoru sa Prison Realm. Buong-buo na ang isip nitong si Yuji Itadori at handang-handa na siyang mamatay dahil as of that moment ay na-fulfill niya na ang lahat ng purpose ng kanyang buhay. Ang tulungan ang kanyang sensei na si Gojo Satoru na makalabas sa seal ng Prison Realm at ang tulungan ang request nitong si Fushiguro Megumi na ma-withdraw ang kanyang kapatid na si Tsumiki as a player ng calling game. Judging from the napakaseryosong pagbumuka nitong si Yuji Itadori, Fushiguro Megumi knows very well kung ano talaga ang kanyang iniisip. Alam na alam ngayon ni Megumi na handa na si Yuji Itadoring mamatay para ma-fulfill niya ang lahat ng kanyang mga obligasyon na kanyang tinanggap. However, bago tayo mag-proceed sa mga susunod na kabanata sa chapter na ito ay babalikan natin ang naunang panels na kung saan ay sinabi nitong si Yuji Itadori na hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi pa ginagamit ng kanyang senpais na si Hakari Kinji at ni Yuta Okutsu ang kanilang puntos para maggawa na ng bagong rules. It might be na ang dalawang ito ay may kinakaharap ngayon na napakalalakas na kalaban na dahilan kung bakit hindi pa sila makapag-create ng bagong rules. Now, kung babalikan natin ang previous chapters, hindi na nag-iisa ang dalawang to ngayon dahil itong si Yuta Okutsu ay kasama na si Takako Uro at si Ryu Ishiguri
Habang si Hakari Kinji naman ay may napakarami na rin kasama, maging ang napakalakas din na si Kashimo Hajime. It's safe to assume na ang mga ito ay may kinakaharap na napakalalakas na kalaban din, kaya hindi pa nila ngayon mai-execute ang kanilang plano as soon as possible. Now going back to where we left off kanina sa sinasabi natin tungkol sa iniisip ni Yuji at ni Fushiguro Megumi, biglang nagsalita na naman si Angel galing sa bibig na nasa kamay ni Hana Kurus na something is odd daw. Dahil naramdaman nitong si Angel na may napakadaming number ng mga tao ang pumasok dito sa colonies as player ng Calling Games, which gave Fushiguro an assumption na maaring nasesense nitong si Angel ang mga players na pumapasok sa game, na itinanggi naman nitong si Angel dahil si Kogane daw ang nagbigay sa kanya ng idea. Though actually kalalabas pa lang ngayon ng Kogane ni Angel at ni Hana Kurus, kaya maaring pwede talaga na nararamdaman or nasesense nitong si Angel ang pagpasok ng players at tinatanggi niya lamang ito para hindi malaman nila Fushiguro ang kanyang skills. Inutusan ngayon nitong si Angel ang kanyang Kogane na ipakita kung gaano kadaming players ang nakapasok ngayon within the last 10 minutes. At dahil dito ay nagulat ang lahat, maging ang kanyang vessel na si Hana Kurus, dahil may kita naman natin na mahigit 800 at patuloy pang tumataas ang pagdami ng players na pumapasok sa Calling Games. Which means hindi pa talaga pabawas ng pabawas at paunti ng paunti ang players sa loob ng colonies o ng Calling Games, dahil dumadami pa to even as we speak. Now this only means na maaring malayo pa tayo sa final boss or sa final stage ng Calling Games. But going back to the panels, may kita natin na it is February 2018, which means nagkaroon tayo ng konting flashback into February dahil ang storyline ngayon ay nagte-take place na sa November 14. At ito na ang inaantay nyo mula sa spoilers na nirelease natin way back in the previous days. Nandito na ngayon si Kenjaku sa US government, habang ine-explain niya sa parabang executives o ang ilang personnel na nasa government ng US kung ano ang mekanismo ng cursed energy, cursed spirits at ng jujutsu sorcerers. Now, napaka-basic na ng mga bagay na ito para sa inyong palaging nakasubaybay sa Jujutsu Kaisen, kaya hindi na natin kailangang i-explain ito sa inyo dahil alam na alam nyo na ito. The surprising thing is, sinabi nito sa Kenjaku na ang mga bagay na ito ay nagte-take place lamang sa Japan, which means Japanese people lang pala ang aware ng Jujutsu sorcerers, ng cursed energy at ng cursed spirits. In-explain din niya kung ano ang cursed spirits, kung bakit hindi ito makita ng naked eye at kung bakit ang cursed energy users or Jujutsu sorcerers lamang ang nakakakita sa kanila. However, there is an exception at binigyan niya ang mga personnel or individuals na ito ng kanya-kanyang sariling mga glasses. Sinabi naman itong si Uraume na ang mga glasses na ito ay considered as cursed tools at maaring imbued na ito with cursed energy, na dahilan kung bakit pag sinuot nila ito ay makikita din nila ang cursed energy at cursed spirits. Anything that has cursed energy, kaya hindi lang ito nalilimit sa cursed spirits only. Dahil kung cursed spirits nga lang naman ang makita nila ay mahihirapan silang i-perceive kung ano talaga ang mga supernatural na pangyayari na naidudulot ng cursed technique ng mga Jujutsu sorcerers. Now, as they wear the glasses, ay agad nag-release ng napakadaming amount ng cursed spirits itong si Kenjaku sa loob ng kanilang hall, na ikinagulat naman ng US President at ng kanyang secretary, at inaala nilang ito ay VR or virtual reality lamang. However, as they ask this person na parabang isang napakatalinong professor o maaring isang scientist or professional or higher ups ng mga scientists sa US government, in-explain niya na hindi talaga VR ang kanilang nakita at ito ay totoong-totoo. The only difference is, habang nakikita niya ang cursed spirits na ito ay iba ang kanyang nasa isip. Hindi siya natakot at mas naisip niya na ito daw ay isang gold mine at maaring maging source of energy. Naisip din niya na kung papalagpasin nila ang pagkakataon o ang chance na ito ay maaaring mapag-iwanan sila ng ibang countries na tumanggap na ng ganitong offer. Ang pangalan ng taong ito ay si Cyrus Vale, ang US Department of Energy Assistant Secretary of Energy. Hindi nagtagal at nag-disperse din naman agad ang mga cursed spirits na inirelease ni Kenjaku.
na ikinagulat naman nitong si US President at ng kanyang sekretary habang sinasabi ni Yura Ume na wala naman daw talagang masamang balak gawin ang mga cursed spirits, na para bang ipinahihiwatig niya na kung gusto nilang kontrolin o atakihin ang mga taong ito ay pwedeng-pwede nilang gawin. It's just that they are harmless dahil ayaw nila ng gulo. Nang dahil dito ay para bang na-intimidate ang US President at ang kanyang secretary, kaya umupo na lamang sila. Now to explain everything bago tayo mag-proceed sa susunod na panels, hindi nga daw kaya makita ng naked eye ng tao ang mga cursed energy and cursed spirits, at it includes even cameras, kaya hindi talaga makukuha ng footage ang mga cursed energy at cursed spirits. However, with the help of a certain someone na kayang kumontrol ng puppets through the use of his cursed technique made up of cursed energy, ay nagawa nilang mag-take ng footage ng mga invisible beings na ito dahil nakikita nga naman sila sa pamamagitan ng paggamit ng cursed technique. We can say na ang footage na ito ay pwede na rin natin i-consider as cursed tools dahil lang galing nga ito sa cursed technique ng isang user. Ngayon makikita naman natin sa background kung sino ang user na kanilang tinutukoy, ang master ng mga ultimate mecha maru na si Koki Chimuta, na as of now ay patay na dahil nga sa kagagawaan ng patay na rin na si Mahito. Through this footage ay inexplain or ipinakita nitong si Kenjaku kung ano talaga ang cursed spirits, ang cursed energy at ang jujutsu sorcerers. Makikita din natin sa panels na ito specifically ang mga muka nitong si Aoi Todo, na Namikento, Gojo Satoru at maging ang King of Curses na si Sukuna. While ang ibang mga executives or personnels including ang sekretary ng US President at ang US President mismo ay nagtatawanan habang sinasabing parang movie lang daw ang mga ito at too bad ay wala daw sa IMAX. Ito namang si Cyrus Vale ay napakaseryoso at talagang kinukuha ang every information na kanyang napapanood, acting as a professor like he really is. Ngayon, habang nag-uusap at nagtatawanan ang ibang personnel sa loob ng hall, ay biglang nagsalita si Cyrus Vale habang sinasabi sa kanyang president na ang cursed energy daw ay isang source ng energy. Just showing how much thinking he went through habang nanunood ng footage about Jujutsu sorcerers. Kinumpara niya pa ang cursed energy sa iba pang sources of energy, including fossil fuels, habang sinasabing ang potensyal daw ng cursed energy ay napakalaki dahil ito ang pinakamagandang magiging source ng energy dahil ito ang purest and cleanest of them all, na para bang sinasabi niyang walang waste and unending ang source ng cursed energy compared sa mga traditional sources of energy na kanilang ginagamit. And one more thing, mas nagkaroon siya ng interest ngayon kay Gojo Satoru. Binanggit niya na ang energy daw nitong si Gojo Satoru ay kayang mag-supply ng energy through the whole nation or country. Judging from that, maaring nakita or napansin or nakalculate agad nitong si Cyrus Vale ang potensyal ni Gojo Satoru, na hindi naman pinaniwalaan agad ng US President dahil paano ka nga ba naman maniniwala na ang isang taong stranger lamang para sa'yo ay sabihin ng iyong professor na kayang i-power ang buong country all by himself, regardless na of supernatural abilities and phenomenons. Nang dahil sa bagay na ito, naisip nila na ang Jujutsu sorcerers ay napaka-importante and significant na dahilan kung bakit gusto nila itong makuha at pag-aralan sa loob ng kanilang facilities upang magamit nila ito as sources of power. Like men, nagtutulungan ang mga Jujutsu sorcerers sa Tokyo upang i-exorcise ang mga cursed spirits, subalit itong US government gusto lamang silang i-kidnap para gawing sources of energy. At this point ay nag-interrupt ngayon itong si Kenjaku habang sinasabing pagdating daw ng November ay magkakaroon ng standstill sa Tokyo. And at this very place ay magkakaroon ng extraterritorial ground na kung saan ay magkakaroon ng ritual ang Jujutsu sorcerers. Maaring ang tinutukoy niya na dito ay ang nangyayaring Culling Games dahil maging sa loob nga ng Culling Games ay walang masusunod na laws at hindi ito makokontrol ng government ng Japan, considering na hindi din naman nila kayang pasukin ang barriers ng mga colonies. Tinanong ngayon ni Kenjaku ang president ng US kung ano ang kanyang gustong gawin, indirectly implying to the US government na pinibigyan niya ngayon ng tsansa
ang mga taong ito na kidnapin o kunin ang mga Jujutsu Sorcerers sa Tokyo upang magkaroon sila ng chance na i-study ang Jujutsu Sorcerers para sa kanilang gustong gawin sa pamamagitan ng authority ng US President. And that ends chapter 200 ng Jujutsu Kaisen. Napakagulong chapter subalit napakagandang pangyayari dahil makita nating nagkakaroon na ng mas mataas na build-up ang Culling Games. Hindi lamang ito nalilimit ngayon sa Japan, kundi maging sa other nations. Now kung iisipin nating mabuti, hindi naman actually gustong maubos nitong si Kenjaku ang lahat ng Jujutsu Sorcerers. In fact, mas gusto pa nga ni Kenjaku na maubos ang mga tao at ang mga Jujutsu Sorcerers lamang ang matira. Now regarding naman sa nadagdag na 800 plus na players and patuloy na dumadami pang players sa Culling Games, maaaring ang mga personnel na yun ay nanggaling na sa China and US na ipinadala ng dalawang government na ito para i-seize at i-capture ang mga Jujutsu Sorcerers na nasa loob ng Culling Game colonies. Ngayon, kung iisipin nating mabuti, ang mangyayari ngayon ay magiging laban sa gitna ng Jujutsu Sorcerers at ng mga normal na tao that came from other countries, not only Japan and US dahil maaring madami pang ibang countries na dinaanan si Kenjaku bago niya i-launch ang Culling Games. Kung iisipin natin walang laban ang mga normal na tao na ito laban sa mga extra supernatural powers ng Jujutsu Sorcerers. However, tulad nga ng sabi ni Fushiguro Toji, a bullet is a bullet. Kung babagsakan sila ng isang nuclear bomb ay mauubos din naman sila. It depends on their skills kung paano sila magsusurvive. Ngayon, kung iisipin natin napakalaki ng preparation na ginawa ni Kenjaku dahil isipin nyo, nagmula pa lamang na February 2018 ay gumagawa na siya ng ganitong preparations. Kaya pagpatak ng November ng 2018 ay nagfo-flow smoothly pa rin ang kanyang mga plano. Kung babalikan naman natin ang mga pinagsasasabi at ang mga reaksyon nitong si Cyrus Vale, we can see na ang Cyrus Vale na ito ay magkakaroon ng napakalaking karakter o magpe-play ng isang napaka-importanteng role sa Culling Games o sa buong series. Dahil as we saw, hindi siya isang normal na tao at mayroon siyang kakaibang pag-iisip na maaring mag-rival pa maging kay Kenjaku or not actually rival, masabi natin pwedeng subpar lamang or slightly inferior kay Kenjaku ang magiging role ng Cyrus Vale na ito. Now kung nagustuhan mo ang ating chapter review para sa Jujutsu Kaisen Chapter 200 ay siguraduhin mo nang naka-like, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong latest chapter releases at para palagi ka ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Kung may mga katanungan kayo and other ideas para sa chapter na ito ay siguraduhin mo nang nailagay mo yan sa comment section para masagot natin at mapag-usapan natin ang inyong mga thoughts. I hope you had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.